Magandang umaga. Ngayon ay magkukwento ako ng isang napakagandang kwento na pinamagatang Ibalon. Tatlong bayani ng epikong Bicol. Napakadilim ang kagubatan noon at napakaraming gumagalang dambuhala nang dumating ang bayaning si Baltog sa mayamang lupain ng Ibalon. Si Baltog isinila sa Boltabar at mula sa matapang na lahi ng Lipod ang unang nagbungkal ng bukirin sa mayamang lupain ng Ibalon. Ngunit nilusob ng Tandayag at binasak ang bukirin at panyanin ni Baltog. Isang napakalaking baboy damo ang Tandayag, ngunit hindi natakot ang bayani si Baltog. Isang gabi, inabangan niya ang Tandayag at buong lakas na ibinuno. Sandi pa ang haba ng pangil ng Tandayag. Yumanig ang lupa sa damba ng Tandayag. Ngunit malakas at matapang si Baltog. Naigupo niya ang dambuhala sa lupa at saka hiniklat ang bunganga. Dinala ni Baltog ang Tandayag at ibinitin sa puno ng talisay sa harap ng kanyang bahay sa Tondo. Nagpuni ang mga tao nang malaman ang tagumpay ng hari nilang si Baltog. Dumayo ang mga lipi ng panikwason at aso at nalaki ang mga mata na makita ang pinakamalaking baboy damo ng Ibalon. Noong dumating sa lupain ng Ibalon ang bayani si Handyong, kasama ang kanyang mga mandirigma, libo-libong labanan ang hinarap ni Handyong, libo-libong panganib ang kanilang sinuo upang mapuksa ang mga dambuhala. Una nilang binaka sa bayan ng Ponon ang mga higanteng iisa ang mata. 10 buwan silang walang pahinga hanggang sa maubos ang mga higanteng iisa ang mata. Pinuntahan nila ang pugad ng tiburon, mga dambuhalang isdang lumilipad, madulas, malansa, at makunat ang balat. May mga ngipin parang lagare, at kahit bato'y madudurog sa pagkagat. Hindi tumigil si Handyong hanggang mapuksa ang mga tiburon. Nagtatag si Handyong ng bayan sa Isaro at nagtamasa ng isang panahon ng pagsulong. Sa ilalim ng pamumuno ni Handyong, nagtanim sila ng palay at sa kanya ipinangalan. Ginawa niya ang unang bangka at sumakay sa mga alon ng dagat ng Ibalon. Dahil sa kanyang magandang halimbawa, may mga sakop na lumitaw na manilikha. Inimbento ni Ginantong ang araro, suyod at iba pang kasangkapan sa pagsasaka. Inimbento naman ni Hablom ang unang panghabi ng gamit mula abaka. Isang ita, si Dinakon, ang lumikha ng kalan, palayok, banga at kasangkapang pangkusina. Ang matalinong si Sural ang umisip ng alpabeto at nagsimulang sumulat ng masamupting bato. Isang gintong panahon, iyon sa Ibalon, na pati alipin ay iginagalang sa ilalim ng mga batas na pinairal ni Handyong. Ngunit dumating ang malaking baha na pinawalan ni Unos, kasabay ang mga lindol at pagsabog ng bulkang Hanti, Polasi at Isaro. Natuyo ang mga ilog at lumayo ang dagat. Nahati ang mga lupa at lumubog ang bundok at nasira ang maraming bayan sa Ibalon. Pagkatapos, lumitaw ang higanteng si Rabot, kalahating tao at kalahating hayop, at may mga kapangyarihang kakilakilabot. Si Bantong, kaibigang matalik ni Handyong, ang naatasang pumatay sa bagong salot ng Ibalon. Nagsama siya ng 1,000 mandirigma para lusubin ang pugad ni Rabot. Ginamit ni Bantong ang talino laban kay Rabot. Hindi na nilusob agad ang kuta ng higante, at sa halip ay pinag-aralan ang ugali ni Rabot. Nakita niyang puro bato sa paligid ng pugad. Mga tao iyon na ginawang bato ni Rabot. Natuklasan din niya mahilig matulog si Rabot. Himbing na himbing kung matulog si Rabot kahit nakalapit sa kanya si Bantong. Namatay ang higante sa isang saksak ng matapang at matalinong si Bantong. Muling natahimik ang lupain ng Ibalon. Maraming salamat sa inyong panunood at maraming salamat sa inyong pakikinig ng isang napakagandang epiko, Ibalon, tatlong bayani ng epikong Bicol.